Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Eto na naman po tayo mga kababayan, no? Magbibigay tayo ng ating reaction at opinion sa mga balita, no? Lalong-lalo na sa politika, mga issues, no? Na kung saan karapat dapat bigyan ng opinion at reaction. So as usual, ito pong pag-usapan natin yung DepEd, no? Sa kaalaman tiyak ng lahat, may bago po tayong DepEd Secretary. Yan po ay walang iba kundi si former Senator Sonny Angara, no? Mukhang yung kanyang confirmation sa commission appointment, I think it only lasted like ilan lang ba yun? Minuto lang yata. Mga kapwa niya mambabatas din naman dati yung mga nandun at kilala na siya, and he was highly regarded, no? Yung accolades na nakuha niya sa mga kapwa niya mambabatas dati napakataas. So napakataas po ng pagkakilala, respeto at yung ano ba sasabihin ko, yung mataas ang iyong expectation para sa bagong DepEd Secretary. And ganun din po ako, no? Siguro tayo lahat, after na balitaan natin ano ang nangyari dyan sa DepEd, lalo na sa PISA, no? Yung assessment para sa mga 15 years old, International Student Assessment po yan, na talagang pangalawa po tayo sa kulelat out of 80 countries na nagtitake niyan. Pangalawa po tayo sa kulelat. At the same time, yung mga anomalya na binulatlat ni Senator Rapi Tulfo tungkol po dun sa senior high school, yung parang subsidiya para sa mga deserving na mga senior high school students na gustong mag-aral ng kolehiyo sa private school. Ang laki pong anomalya niyan. Bilyong piso ang nawala, no? Mga ghost students. At the same time, nagka-problema rin po sa procurement ng mga textbooks, mga reading materials, at kung ano-ano pa. Kakulangan sa benepisyo ng mga guro, no? Yung kondisyon ng ating mga paaralan, kulang sa mga buildings, sa school materials, no? Talagang ito pong Sara Duterte hindi niya nasolusyonan, even though siya, yung department na yan ay ang number 1. Lagi yan, every year sa General Appropriation Act. Laging number 1, mataas dapat ang budget ng DepEd. Because, no, sabi sa Constitution, pangalagaan ang kapakanan ng ating mga future leaders. Pero, wala po. Nabaon po tayo. Biruin nyo, 4th grade na, hindi pa marunong magbasa. No, sa public school po yan. I don't know with the private what they are doing. No, so dito, alam nyo naman, itong si designated Sulalong Tanga, no? Nag-resign po dyan. Ngayon, meron po siyang interview. Ito po yung parte ng kanyang interview na parang lutang na lutang din po siya talaga, no? Dito po sa GMA News Online, ay walang gana, nagdodoble na yung paningin ko talaga. Ang sabi po dito ng headline na ito, VP Sara, long list of reasons to resign from DepEd. Mahaba daw. Marami siyang listahan, no? Ito na naman. Sisi na naman. Hindi sa kanya talaga, no? Nakita na, siguro napanood niyo yung mga videos natin na talagang sinasabi nga na ayaw niyang tanggapin ang kahinaan niya. Ayaw niyang tanggapin na failure siya. Kundi, i-deflect niya yung issue. Diba? Tulad nga yung pagtakas niya, malaking issue yan. Lalong-lalo na si Representative Joel Chua, talagang gigisahin ang budget niya. Sabi ni Joel Chua yan. Once na sumalang siya sa deliberation ng budget niya, they will scrutinize every penny doon sa kanyang budget. Okay? So sabi dito, long list. Ibig sabihin, parang grocery items yan, ang haba of reasons to resign from DepEd. Ito po ang sabi. Sara Duterte said there were many reasons why she resigned as Education Secretary and left the cabinet of President Ferdinand Bongbong Marcos. Yan.
Mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba pa siya sa kategorya. Merong personal, sa aming dalawa lang. Merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. Talagang meron daw personal silang medyo hindi pagkakaunawaan ng Pangulo. Meron daw sa DepEd, meron sa budget, at meron sa bayan din. Yan, 4 na items ang binigay niya. Mahaba na yon. Medyo mahaba yung listahan, and sa ngayon hindi po ako handang umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo pag ready na ako. Baka hindi pa tapos. Mahaba nga. Sige, paabutin mo na lang ng 2028. Doon. Alang yan. Nagsabi ka pa, wala ka naman palang masabi. Duterte discussed the reason related to how the national budget was being handled. Kung basahin mo yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So, isa yon sa yung mga rason. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya maulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa ang hawak ng DepEd o the budget at ulitin lang yung ginawa dati. May problema po siya sa budget. Teka muna. May problema ka pala sa GAA. No? Bakit hindi mo kastiguhin ang Kongreso? Sila ang nagre-review ng budget na yan. 'Di ba? Ang gagawin lang ng DBM, i-consolidate niya yan. Base na rin sa pinapasa ng bawat departamento. Itama nyo ako kung mali ako. Parang siya. 'Di ba? Gagawa siya ng budget niya. Ibibigay niya sa DBM. DBM will consolidate it. 'Di ba? Kung may pagwawasto, iwawasto. Kung wala, okay naman. Remember, ang budget niya sa DepEd, siya ang number 1. So, ibig sabihin, may nakita kang mali sa budget mo. Ikaw ang gumawa ng budget mo, dapat itama mo yun eh. Ngayon, sa GAA, ang problema dyan ay yung mga kongreso. The lower house and the Senate. Sila ang nag-a-approve niyan. Nire-review rin nila yan. Di ba dinideliberate nga? So, ano ang problema mo sa budget? Ang dapat mong problemahin ay yung budget mo. Yung budget mo as DepEd, yung budget mo as BP, at hindi ka naman kasali sa NTF-ELCAC. Under yan ng OP. So ano problema mo? Bakit mo pinakikialaman yung budget nung iba? Ikaw ba ang presidente? Di ba? Sabi niya, kung babasahin mo yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So, ibig sabihin, tanga-tanga si DBM Secretary Pangandaman. Na mas mahusay ka pala kay Secretary Pangandaman. Kaya pala, naubos mo ng 11 days yung 125 million na CIF. Tama, mali. Tapos, hindi mo ma-explain maigi kung saan napunta yung budget mo ng 23, 22, no? Kasi yung 24, asikasuhin pa yan eh. Diba? Tama, mali. Bakit mo pakikialaman yung budget nila? Iinaprubahan ng Kongreso yan eh. Bakang tinutukoy mo yung programa sa DSWD na si Erwin Tulfo ang nagpanukala na pinondohan na hiniring pa mismo kaagad ni Amy Marcos pero nabutata siya. Diba? Pinagtawanan nila ang DSWD pero nang nalaman nila na maganda pala constituents nila ang makikinabang at ginagamit ng mga mambabatas, mostly the senators, wala nang problema. Paano ka nagkaroon ng problema sa GAA? Nag-iiyak ka kasi hindi ka nabigyan ng confidential funds. Tinanggal sa'yo ang confidential funds kasi ni-realign para sa improvement ng ating kasundaluhan sa West Philippine Sea. For the benefits of our soldiers, no, lalo-lalo na sa ating external security, inilaan doon ang mga CIF. At remember, hindi lang ikaw ang tinanggalan ng CIF. Di ba?
Yung mga natanggalan ng CIF, hindi nagrereklamo. Even the DA, tinanggalan sila ng intelligence o CIF. Pero hindi sila nagreklamo. Ikaw lang ang nagrereklamo. Feeling mo na nagrabyado ka? Di ba? Napaka-entitled mo talaga. Feeling entitled ka. Ikaw lang ang pinakamagaling sa tingin mo. Eh wala ka nga nagawa. Ano ba nagawa mo? Ha? Sinubukan mong itama? Really? How? How? Di ba? Ano nakita mong mali? Ba't hindi ka pumunta sa kongreso? Andyan si Amy. Bakit hindi mo kinausap si Amy? Nagpa-hearing. Di ba? Wala ka nakuwang suporta. Paano ka makakuha ng suporta? Eh binaboy ng tatay mo ang kongreso. Di ba? Ibig sabihin, wala kang naniniwala sa'yo. Kasi mga sinungaling kayo. O, ang sisihin mo yung sarili mo dahil hindi mo naayos ang DepEd. Tapos ibabaling mo ang sisi sa national budget. Wow! Sabihin mo, mali-mali yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. Di mali-mali pala si Pangandaman. Ha? Ipunta mo sa Congress si Pangandaman, sabihin mo, hoy, mali-mali ang nito, imbestigahan ninyo. Di ba? I-correct nyo kung nagkakamali ako. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan sa debacle, sa pagkakamali niya, sa hindi niya tamang pag-handle sa DepEd. Hindi niya naayos ang problema ng DepEd, kaya binabaling niya ngayon ang pagkawindang-windown daw na hindi magandang pag-handle ng gobyerno sa pera ng kaban ng bayan. Eh mind you, ikaw nga ang pinakamalaking budget sa lahat eh. Tapos magre-reklamo ka pa? May pagkakamali pa yon, kulang pa pala yung budget mo. Kasi wala kang CIF, wala kang naibulsa, yung ba yun? Tanong lang. Di ba ang galing? Tapos ang haba daw ng listahan niya, may problema siya kay Pangulo. Anong problema mo kay Pangulo? Meron daw sa DepEd. Alam naman naming palpa ka sa DepEd. At ito pa, meron daw sa bayan. Alam ko naman ang pupuntuhin yan, problema niya sa bayan natin eh. Yung pagpapapasok ng mga Amerikano. Pagkakaroon ng EDCA. O bakit nung panahon ng tatay mo, hindi niya in-scrap ang EDCA? Bakit bumalik pa siya sa Visiting Forces Agreement sa Amerikano? Diba? Sisihin mo tatay mo. Anong problema mo sa pagkakaroon natin ng malayang ugnayan sa mga Western powers? Bakit? Gusto mo patuloy na mamayagpag ang Chekwa? Subukan mong tanggalin natin dyan ng mga Amerikano. Walang deterrence. Ano gagawin ng Chekwa? Hindi mo ba alam? Na yung mga amo mong Chekwa, may nagsabi po sa akin mga kababayan, ito Ilora. Sa bayan namin yan sa Zambales, sa Botolan, kasi taga Botolan yun, nagbakasyon, nakita niya. Marami pa rin pong Chinese maritime vessels ang nagdidredge, naghuhukay dyan po sa bayan ng Zambales, sa 2nd District. Ano ang ginagawa ng gobernor ng Zambales? Ano ang ginagawa ng 2nd District Representative ng Zambales? Kasi yung aming distrito, District 1 ako eh. Kay Kong Hun ako eh. Hindi ko alam kung pwedeng paaanuhan yan ni Kong Hun eh. Dapat makialam dyan si Kong Hun. Kong Hun, sabi po nung kaibigan ko, kababalik niya lang dito, nag-usap kami. Kitang-kita ng dalawa niyang mata. Patuloy po ang pagdidredge ng mga Chinese maritime vessels dyan sa Botolan. Walang humpay po ang paghuhukay nila. Ano nangyari doon sa pag-iimbestiga ni Jinggoy? Nag-ocular pa siya. Wala naman. Senator Jinggoy, ano nangyari? Sabi mo, paihihiring mo. Wala naman pala nangyari. Natapalang ka na rin ba? Tatanong lang po, Senator Jinggoy. Ako'y naantay ko yun. Di ba nagpunta ka pa ng bayan ng San Felipe? Nakausap mo si Governor Ed Dani? Ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi po tumitigil yung paghuhukay. Kawawa naman yung mga kababayan kong mga mangingisda dyan sa Botolan at sa Karatig bayan nila. Ang ingay-ingay ng dredging. Di ba nasaksihan mo yun, Senator Jinggoy? Congressman Kong Hun, baka pwede mo naman pakialaman yun. Di ba? Umiiyak po ang mga taga Botolan at Karating bayan nila. Nandun ang mga inchik. Walang ginagawa ang gobernur, walang ginagawa ang baka mayor nila, walang magawa. Saka yung representante, asan kayo? 'Di ba? Ba't hindi nyo asikasuhin
yung plight ng inyong mga nasasakupan. 'Di ba? Kawawa naman sila. O tapos ay nang problemahin mo, tamilmil, anong problema mo sa bayan? 'Di ba? Ay, naisulat niya na eh. Naisulat niya na dun sa kanyang open letter eh. Na yung yung may mga banyaga. Tatay mo nga walang nagawa, nagpapasok pa, tapos sisisihin mo ang Marcos. 'Di ba? Kung wala yang mga Amerikano diyan, malamang wala na ang West Philippine Sea sa atin, mga kababayan. Anong gagawin mo, tamilmil? Makikipaglabang ka ba? Makikipag-Rory Mason ka ba? Ha? Babantay ka ba maganda? Ha? Bumantay ka sa West Philippine Sea, isama mo yung 500 mong bodyguards. Doon kayo, maglibot kayo para may kapaki-pakinabang ka naman. Kasi sa ngayon, wala kang kapaki-pakinabang, puro daldal ka lang eh. Sumasahod ka ng mahigit sa ₱250,000, pero wala kang pakinabang. Nakakahiya. Sumasahod ka, pero wala kang silbi. Inutil ka. O, nagre-reklamo ka sa DepEd. Wala kang ang nagawa. Sa laki ng budget mo, wala kang nagawa. Bagsak ang PISA. O, ang problema sa DepEd, laptop. Yung corruption dyan sa senior high school vouchers, wala. Textbook, wala. Napakahina mo naman pala. Tapos, ang malakas lang sa'yo, yung bunganga mo, pero wala kang utak. Diba? O, ito po, tingnan mo ha. Ano ang gagawin ng bago nating DepEd Secretary? Ha? Si Secretary Angara. Tingnan ninyo to, oh. Angara eyes shortening process of textbook procurement delivery. Ha? Yung pagpo-procure natin ng textbook at pagdi-deliver, dapat maiksi. Tingnan mo, hindi mo nagawa yan. Wala kang initiative doon. Hinayaan mo lang anong ginawa mo, yung matatag program. Wala naman nangyari doon. Sabi nga ni Angara na siyang member ng EDCOM 2 dati, ayan ang ano nila. Yung iyong catch-up Friday na reading, palpak. Ano lang na-accomplish mo? Magtanim ng puno, umakyat ng bundok, that's it. Diba? Yung textbook nga, oh, late na late dumating. May problema pa kayo sa pagbabayad ng pag-release ng mga textbook. Oh, ano ang sabi ni Angara? Action man kagad, oh. Oh, di ba? Education Secretary Angara said he aims to further cut the processing time for the procurement of textbooks and their distribution to schools nationwide to less than a year. Oh, di ba? Kailan ano ba 'to ba dati? Ha? Sabi niya, it used to take 3 years to print and deliver a textbook for learners. Di ba? Oh, ang sabi niya, paiksiin natin ng 1 year. Oh, sabi daw nila, initiative daw nung ano yon, ng ni Tamilmil. Ano nangyari? Bakit nagkaroon pa rin ng problema? Di ba? It takes a year to do the manuscript. Another year to proofread it and to send it out. And then another year, iba-ibang pang bidding yon. Oh, anong gagawin? Oh, gawin nating 1 year, pamadaliin. No? Kung talagang dapat mag-print na mag-print, no? Double time, triple time. But I think we can probably do better still and will continue pushing the envelope. O, tama naman yan. Ha? Angara said the DepEd will study how it could further improve the textbook procurement and delivery given its legal implications such as the procurement law. O di ba, naglatag na ng bagong procurement law ang Pangulo. O, di mapapabilis ang procurement. Tama naman yan. Sabi nga ng Pangulo, ano ang kailangan? Tulungan natin ang mga mag-aaral. Malaki po ang expectation ng Pangulo kay Senator Angara. Pero ang sabi ni Senator Angara, it's doable. Very optimistic, very positive. Hindi tulad ni Tamilmil, reklamo ng reklamo. Oh, di ba? Sabi pa ni Senator, ni Secretary, I would like to think so, pero hindi ko pa sure. Pero definitely yan ang utos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na error-free dapat at on time. So yun ang sisikapin natin. Correct. Good job, no? Mga kababayan. Ang ganda nito kasi member dati si ng EDCOM 2 mga kababayan eh. Okay? So yan. Dapat within a year lang na-procure na-procure o na-proofread, na-print, no? Na-procure and then delivery within 1 year time frame para dumating man yung pasukan, nandyan na ang mga libro. Hindi po nangyari sa amin yan, no? Sobra-sobra pa nga yung mga libro. Di ba? Eto pa po, mga kababayan, DepEd pa rin, no?
si Secretary Angara, pasensya naman. No, ito po, ano ang gustong mangyari ni Secretary Angara? GMA News. DepEd targets improved performance of 8 million students for 2025 PISA. Oh, yun. Sabi natin, napaka-ambisyoso naman yan. Eh, hindi. Talagang gusto. Ang gusto nga ng Pangulo rin yan eh. Ma-improve ang PISA eh. Yan ang utos niya kay Angara. Biruin mo yan, 8 million students for 2025. Sabi nga ni Angara, hanggat maaga, i-train na sila. Kasi nakitie up siya sa Khan Academy, yung, alam ko yan eh, yung Khan, Khan Academy, learning program sa online. Yun nga lang ang problema, hindi lahat merong gadget eh. Hindi lahat merong iPad or laptop, no? At hindi lahat merong mabilis na internet. Kaya dapat gawa ng paraan yan ni Secretary. Biruin mo, 8 million, no? Tulungan nyo po ako sana doon dahil yung grade 7, 8, 9, mga 8, 9, 10, mga 8 million lang naman yan. Eh na kailangan nating tulungan. Yung iba dyan, walang computer. Yung iba dyan, hindi nag-almusal. Yung iba dyan, pagod na pagod maglakad. Nakatsinelas lang. Correct. Kawawa nga po eh. Kaya, ang sabi naman nung sa Khan Academy, yung kanilang presidente, dapat mag-start na ng maaga. As much possible, nasa 9 years old, nagsisimula na yan. Magbasa, sa math, sa science, at critical thinking. Para pagdating ng 15 years old, ready na sila. Hindi yung 14 years old, doon mo palang ititrain ng husto. Eh, mahirap naman yun. Mabilisan sa 4 na category. Mahirap ma-absorb lahat yun. Kaya hanggat bata, kasi ang bata, nadidevelop ng husto yan eh. Yung learning process niyan, medyo madali nilang ma-adapt, no? Kung fast learner yon. O at the same time, kung slow learner yung bata, at least nasimulan mo ng younger age. Tama, mali. Oh. Next, eto pa, mabilisan na lang mga kababayan, ano? Eto, sa Inquirer.net, no? Ako nagdodoble talaga, Ilora. Angara wants PISA-like exams for students. Uy, maganda yan. Parang dry run. No? Parang yung ititake yung mga exams ay katulad ng sa PISA. Para pag humarap yung mga 15 years old natin sa PISA, yung assessment na to, student assessment, yung tinatawag na Program for International Student Assessments, eh ready na sila. Kasi na-dry run muna eh. Di ba sa mga magbo-board exam, merong mga ganyan sa inyong mga review center? Yung talagang actual na take ng exam, yung format, ganun din para at least komportable kayo, sanay kayo. Hindi kayo maninibago. Di ba ganun yun? Isa sa mga paraan eh. Ito po ang sabi ni Secretary Angara. It is a challenge for us because our teaching is very structured. And we also teach in a certain form that doesn't always encourage analysis and critical thinking. Ayan, di ba? Sabi niya, for me, I think we need to have more test exams that are PISA-like because we're simply not used to do that. Correct! Tama naman. Di ba? Kaya nga maganda ito. Sige, gawin nyo po yan, no? Kung makakatulong ng husto, why not? Oh, tama, mali. Now, alis na tayo doon kay Secretary Angara. Ang ganda ng mga ano niya, kanyang mga idea. Oh, di ba, nilayout niya, procurement ng libro, delivery, dapat within 1 year time frame. O sa PISA, tulungan natin siya kasi maraming mga bata talaga, lalo ng mga mahihirap. Ang pinag-uusapan natin dito, public ha, hindi private. Yung mga private, kaya magbayad niya. Di ba? O, next, puntahan natin to, mga mambabatas na kinastigo si Tamilmil tungkol sa kanyang DepEd issues. Sa politiko, ano ang sabi ni Castro? Ito yung best friend ni Tamilmil. Confidential funds ang inuna. Sara Duterte failed to address DepEd issues. O diba, tama tayo. Yung pinoproblema niya nung binasa niya daw yung GAA. Kasi naghahanap siya ng paraan bakit hindi siya nabigyan ng CIF. Inaano niya, ano ang reason bakit hindi ako binigyan? Yun lang yun. Siguro kaya niya binasa yun. Diba? House Deputy Minority Leader Castro strongly refute the claim of Vice President Duterte that she tried to correct the misplaced priorities of the DepEd during her tenure as Secretary of the agency.
misplaced. Bakit hindi mo nagawa? Di ba? Ang tanong ni Castro, saan banda? Ang ginawa lang niya ay humingi ng confidential funds gamit ang DepEd na di naman nito mandato at hanggang ngayon ay hindi pa rin maayos magpaliwanag. Wala din siyang ginawa para itaas ang budget ng DepEd sa UN standards o katumbas ng 6% ng GDP ng bansa. Yan. Ang galing mag-suggest ni Castro. Hindi na lang ikaw kayang maging DepEd Secretary, Castro. Mukhang ang husay-husay mo naman. Di ba? Ang daming alam ni Castro sa DepEd. Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ka nagpresenta sa Marcos admin para at least kayang-kaya mo nang solusyonan yan kasi ang dami mong idea di ba? Di ba? Castro said Duterte has failed to address critical issues in the education sector, including the persistent classroom shortage and the lack of substantial salary increase for teachers and education support personnel. Pare-pareho lang naman yung problema ni Castro. Ni hindi man lang niya tinaas ang bilang ng mga pinapagawang classroom at hanggang ngayon ay mahigit 150,000 pa din ang kulang. Hindi rin niya inilaban ang substantial na dagdag sahod ng mga guro at education support personnel. Ang ginawa niya ay pinamanmanan ang mga guro, pinatanggal ang mga education decoration sa classroom, iba pang lalo pang pinahirapan ang mga guro at mag-aaral sa matatag curriculum na hindi man lang sila nakonsulta. Ayan. So, ayun ang ni Castro. Kaya nga sabi ko sa iyo, Castro, ayun naman pala, ang dami mo palang alam, knowledgeable ka masyado. You have the know-how. Bakit hindi ka magpresenta para matulungan mo ang estado ng Department of Education? I'm not depending, Sara, dito, no? Pero sa pagbabasa ko nitong mga sinasabi ni Castro, parang alam niya na ang solusyon sa problema ng DepEd. Why not magpanukala ka ng batas, ipresenta mo tulad ng ginawa mo, yung pagtataas ng allowance ng mga guro from 5,000 naging 10,000 and moving forward. Diba? Ngayon, ba't hindi ka gumawa ng na dapat kada taon isama sa budget ang pagpapaganda, pagpapaayos ng mga paaralan? Ganon. Di ba, ang dami mong suggestion Ang ganda ng mga idea niya, mga kababayan. Pagtataas ng mga sahod ng guro. Hindi dun sa tulad nitong government increase hindi dapat separate ang mga guro. Ipaglaban mo, Castro, gumawa ka ng bill. I-forward mo, sabihin mo kay Speaker, this is about time. This is not politics. This is not about whatever. This is for the welfare of our teachers. Kasi nararapat na po, matagal na po itong umento. Ang teachers, ang lifeline ng mga buhay ng ating kabataan. Yung future, hindi po yung future ng ating kabataan and this nation. Dapat, yung mga guro, maganda rin ang compensation. Diba? Ipaglaban mo. Hindi yung puro dada na lang, Castro. Ang ganda ng idea mo. Tingnan mo, binabati na nga kita Paglaban mo to, ako gusto ko tumaas ang sahod ng mga guro, mabigyan sila ng maayos na compensation para naman lalo silang ganahan magturo at mag-alaga ng kanilang mga estudyante. Huwag na siyang magpalusot sa pag-resign sa DepEd. Alam niyang naman ng karamihan na hindi lang niya nakuha ang gusto niya na ngayon, kaya siya nagmamaktol. Correct po yun. Hindi niya nakuha ang kanyang CIF. Kaya talagang nagmamaktol siya. Okay, yun lang yun. Maski na binasa niya yung GAA, yung pa rin yun, naghahanap lang siya ng butas para isave niya ang sarili niya that she is incompetent DepEd Secretary. She is a failure on that department. And also, she is also a failure as Vice President. Kaya dapat zero budget No? Sana nga sa budget hearing niya for 2025 sa OBP, mag-consensus, piso lang. Hindi mo nagamit ng tama ang budget mo noong 2024. You don't deserve another 2 billion pesos. Sayang ang taxpayers' money. Biruin mo yan. I-abolish nyo na lang kasi yung BP na yan. I-impeach nyo na. O ano naman po ang mangyayari pag in-impeach nyo ang BP? Matik ba na si Escudero ang magiging BP? I think magno-nominate ang Pangulo. Tapos magbobotohan ng Congress. Ayun, itama nyo ako kung nagkakamali ako. Okay? Now, may isa pang bumanat sa kanya dyan. Aside kay Castro, ito rin, isa ring party list ito. Si Representative Bungalon. Sabi sa Politico,
Easy to blame others. Bungalon fires back at Sara Duterte over DepEd budget woes. O, ayan. House Committees on Appropriation Vice Chairperson and Ako Bicol Party List. Kasama pala to ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. No? Sa ano rin siya sa appropriations din. Jill Bungalon called for accountability after Vice President Sara Duterte claimed that the budget of DepEd Education was mishandled during her watch. Oh, na-mishandled mo pala eh. Tapos maninisi ka, maghahanap ka ng masisisi. Ang sisisihin mo, ang gobyerno, na mishandle ang budget ng gobyerno. Tangina naman, hindi talaga alam ang priorities ng babaeng ito. Talagang, hindi ako ang may kasalanan, even though ako ang leader doon. Huwag nyo akong sisihin. Ikaw, Sara Duterte, kung sakasakaling buhay pa yung The Apprentice ni former President Donald Trump, ay, shout out kay Donald Trump. Donald Trump, call me. Baka kandidato kita. Di ba? Kung buhay pa yon, sumali ka at ginawa kang leader at natalo yung grupo mo, who do you think will be the number one na pwedeng matanggal sa grupo mo? Alam mo, nung pinanonood ko yun majority ang natatanggal sa losing team ay yung ginawa nilang leader. Di ba? Kasi hindi naman babagsak yung grupo nyo, hindi magpi-failure if you have a good leader. Kaso si Sara, tiyak yun, sasabihin sa'yo ni Donald Trump, you're fired. Kasi ikaw ang leader ng DepEd. Tapos hindi mo na ayos. Therefore, you lost command of your department. Tapos naghahanap ka ng kung sinong masisisi. Binasa mo pa yung GAA. Yung GAA, yung General Appropriation Act. Gaga! Ang kapal ng mukha, mga kababayang, bilib na talaga ako sa kapal ng mukha nito. If there were indeed budget issues, why raise them only now? It's easy to blame others, but real leadership is about finding solutions and taking risks. Correct, taking responsibility. Correct yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Doon sa interview niya, naghahanap siya ng mabiblame. Ayaw niyang magkaroon ng accountability kasi sa feeling niya, parang yung isang napanood ko na naman kasi meron ditong isang reality show, yung storage, hindi storage war yung shipping wars. Yung isa doon namatay na eh. Ang sabi niya, alam nyo, pag nakapag-ship siya ng maayos, sasabihin niya, perfect, just like me. Oh, di ba? Ganon yung kay Sara Duterte. She thinks on her own mind, in her own world, siya ay perpekto. Wala siyang blemish, wala siyang pagkakamali, wala siyang pagkukulang. Kaya, kung nakita niyang merong mali, na ginawa niya, kailangan i-fix ko to, kailangan hindi ako ang masisisi dito. Birin nyo, sinisisi niya yung GAA daw kasi na-mishandle ng gobyerno ang pera ng kaban ng bayan. Tingnan mo, pareho kami ng sinasabi ni Representative Bungalon. It's easy to blame others, but real leadership is about finding solutions and taking responsibility. Responsibility is too big if you are assigned as a leader. Napakahirap niyan. Kailangan alpha ka dyan. Kailangan marunong kang magpasunod ng tao. Kailangan, sa pagpasunod mo sa kanila, marirespeto ka nila. Marunong ka dapat ding rumispeto sa kanila. Marunong kang makinig. Marunong ka ding sumunod. Ganun po yun. Diba? Kung wala ka niyan, you don't have the qualities of a leader, then, wala. Wag na. Wag mo nang pilitin. Si Sara, pretentious. Ang awit ngayon natin, Elora dyan, Ang awit natin sa kanya, ito. Makinig ka kay, Oh, yes, I'm a great pretender. Ayun. The great pretender. Ayan po, si Sara Duterte. Pretending to be a good leader. Pretending to be an alpha female. O, di ba, Carclea? Alpha female yon. Alam mo yan? Alpha female ka ba, Carclea? Sasabi ni Carclea, siyempre, Tokis. Sagot ni Carclea, laging ganun malumanay. Siyempre, Tokis. Si Carclea naman.
Si Carclea naman na napag-init. Di ba? Nakuha nyo? Nakuha nyo. Oh. Di ba? Tapos, ito pa sabi ni Representative Bungalon. What's wrong? You never mentioned anything like that before. In fact, it was mostly your undersecretaries who were speaking, making it seems like you weren't aware of what was happening in DepEd. Bullseye! Kumbaga, target na target yung red sa bullseye. Nao, Elora, sapul na sapul. Diba? Kaya nga, lutang siya. Wala siyang alam. Diba yung pinapakita lagi ni Sir Benji sa mga trolls na DDS? Diba? Nung tinatanong si Sara Duterte, biglang, natatawa pa siya, walang serious. Biglang sabi niya, Your Honor, Undersecretary will answer the question. Lutang na lutang ang gaga. Tingnan mo to, congressman yan ha. Kaya sabi niya wala siyang nakuhang suporta, yung binasa natin kanina. Kasi alam ng mga mambabatas, lalo na sa HOR, na ikaw ay hindi aware sa ginagawa mo dyan sa department mo. Wala kang alam. Ina, nabubulol ako, Elora. Bakit? Bakit wala po siyang alam? Tanungin mo ako kay. Ask your kuya. Ha? Si Ai Chang. Nawala na. Ai Chang, bumalik ka dito, ha? Wanang magtampo sa kuya mo, bumalik ka dito. Kung saan ka naggagala, bumalik ka dito. Hindi, si Ai Chang, anong tawag doon yung nag-sabbatical. Hanapin mo na lang, Ai Chang, yung meaning ng sabbatical, ha? Pag tapos ka na sa sabbatical leave mo, welcome naman yung pintuan dito. Pero dapat, pag natapos ka sa sabbatical mo, meron kang pasalubong sa amin, ha? Loka-loka ka. Di ba, Elora? Ano ba yung tanong ko kay tanongin mo ako kay? Nakalimutan ko tuloy kasi to si Ai Chang, loka-loka yan. Ha? Wala siyang alam. Boba! Alam ko na kay. Bakit siya walang alam? Naalala ko. Tanungin mo ulit ako. Sir Tokis, bakit wala nga siyang alam? Kasi kay, ha? Panay ang nood niya ng designated survivor. Yun po yun. Panay ang nood niya ng Netflix. Nagbi-binge watching siya ng Netflix. Kaya walang alam. Sabi siguro ng sekretary niya, Ma'am, meron po tayong hearing. Meron. Go. Nung wala. Hindi niya man lang ni-review yung mga reports. Wala. Kasi nasa isip niya, uy, si Keeper Sutherland. Anong episode na ba ako? Anong season na? Ito pa. You were in charge, yet all we heard were statements from your undersecretaries. It seems like you were disconnected from the actual operations of DepEd. Kaboom! That's the nail from the coffin to your coffin. From the coffin? That's the nail to your coffin. Kaya wala. Tapos gusto nyo, iyo po as presidente? Sinong sasagot dyan? Baka yung pag naging presidente, next, ay tinatamad akong pumunta sa maggawa ng ng sectoral meeting, wag na. Cabinet meeting, wag na. Bayaan mo na si ES dyan. Okay, go. Turn on Netflix. Anong panonoorin niyo po, ma'am? Gusto ko Prison Break. Ang habang season nun. 5 season yata. Puta. Bigyan popcorn, saka nachos. That's the nail to your coffin. Wala talaga. Ito, lalabas at lalabas tong mga to pagdating ng 2028 if you have the ambition to run for president. Wag na. Wag ka nang maging tambalos-los. Back at you, bitch. Di ba, mga kababayan? Wala talaga. Tapos may paganyan ka pang drama. Ang dami, long list eh. Long list. Tang ina mo. Ilong list mo mukha mo. Tissue paper lang ang mahaba, gago. Ano ba to, Carclea?
Nako, si Carclea kandi nanonood ng video natin kasi panay ang mura ko eh. Itaong kumbento yan. Hindi ko na nakikita nagko-comment si Carclea eh. Paano? Panay ang mura ko. Sabi, ano ba naman to si Tokis? Panay lang mura na ano na yung tenga ko napakabanal ko pa. Buti pa si May Dons, pumupunta sa aking premiere. Si Carclea, naliligaw. Parang si Ai Chang. Nagsama ba kayong dalawa? Hanapin nyo si Ai Chang, ha? Sabihin nyo, tawagan nyo, hey, tapos na daw ang sabbatical mo. Sabi ni Tokis, bumalik ka na doon. Siguro yan. Tawang-tawa lang yan si Ai Chang. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sabi siguro sa akin. O siya, mga kababayan, ayan ha. Tingnan nyo. Ang galing ng mga congressman natin. Bayan nyo si Castro dyan. Nagmamagaling lang yan. Bokya. Long list daw ang problema niya. Kay Pangulo, sa DepEd, sa budget at sa bayan. Wala ka nga masabi para sa bayan. Tapos sasabihin mo may problema ka. Tangina mo. Mahalin natin ang Pilipinas. Takbo! I'm 500 miles, bahala kayo sa buhay nyo. Ako ay manonood ng Eras Tour. Sabay pasok. Oh, yes, I'm a great pretender. Pretending that I'm doing good. Aray ko, sayang ang pera ng taong bayan, mga kababayan. No? I don't think she's petty. She's not petty, Carclea. She's crazy. Di ba? Hindi petty. Hindi. She's crazy. She's crazy son of a bitch. Hindi yung son of a bitch pang lalaki. She's crazy witch. Sorry naman. She's a crazy, like a witch, bitch. Di ba, May? Di ba, May Dons? Oy, rhyme yun, May Dons, witch, bitch. O, saan ka doon? O, di ba, masaya to? Di ba? Masaya yung walang mga grupo. Ikaw naman talaga, Carclea. I told you so. No, you did not listen at first. You don't believe us. O ngayon, naniwala ka, di ba? Happy ka. Just like me. O, pero hindi ko sinasabing perfect ako. Si Sarah lang yun. Siguro asar na tong si May doon sa si Carclea, na damay na naman sila. Ai Chang! Bumalik ka na. Tama na yung bakasyon mo, ha? Parating ito kay Ai Chang. I-message nyo si Ai Chang. Tama na yung bakasyon mo, sabi ni Tokis. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.